Okay mga ka-trigger, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman at palagi ko sinasabi, kung bago pa kayo sa aking YouTube channel ay huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para kayo ay magpagawa ng baril. Kunin na aking serbisyo sapagkat ako'y 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na dito sa Mayadin Shooting Range ng Kuwait. So ayan, at bago ko kayo pasalamatan at batiin ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan na nagpakilalang user. Ang sabi niya, "Sir, mga ilang sentimeter idugtong safety grip, sir. Pwede ba gawa ka ng video paano?" Okay, kasi pagka itong safety grip naputol ito, hindi po gagana na ang inyong thumb safety at may videos tayo nito kung paano at kung bakit ito gumagana, panoorin ninyo. So ito lang ang kanyang katanungan kung anong haba nito. So bago natin yan nasagutin, gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 33,500 na mga subscribers at lalo tigit do sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo po isang charity vlogger. Please wag po kayo mag-skip ng ads sapagkat tayo ay may tinutulungang 6 na estudyante na yung kinikita natin dito sa YouTube channel ay ating itinutulong sa mga estudyante na anak ng mga single parent. Okay, at gusto ko lang magpasalamat doon sa mga tumulong sa atin at nagpadala sa ating GCash number. Ito po ang ating GCash number, baka gusto ninyong tumulong. Kay Alfredo Isidro at nagpakilalang Ordosipay ng Las Piñas na nagpadala sa ating YouTube channel. At gayon din sa ating kaibigan, naging kaibigan natin dito sa Kuwait, si Architect Arnel Salvador na personal na tumulong sa atin. Nag-abot sa atin ng personal. Okay, at kay Buy Umay, kay Jubela Platoon na natanggap ko na yung pinadala mo sa ating GCash number. Diyan, na-verify ko na sa ating anak. Anak ko yung ating tresorera. At sa mga gusto pang tumulong at sa mga tumulong na hindi nagpakilala, please magpakilala kayo. Dahil bawat vlog, pasasalamatan ko kayo. At doon sa mga nag-enroll sa ating online class, please tumulong naman kayo para sipagan naman tayo ng pagtuturo. Okay, at yung mga natuwa doon sa ating mga kasagutan, kamukha ni Jubel Platoon, yan, kaya siya ay nagpadala sa atin. Magpadala naman kayo at pasasalamatan ko kayo. Okay, ayan, at maraming salamat sa inyong lahat. At sasagutin na natin ang katanungan na nagpakilalang user. Okay, ito lang. Kung gusto ninyong malaman ang function nito, bakit hindi nagpapangsyon kahit pa safety grip ninyo nakakalabit pa rin kahit hindi naka safety grip, ibig sabihin hindi naman ninyo ito natutulak, nakakalabit pa rin, so hindi nagpapangsyon ito. So may videos tayo po nito. Okay, ang tinatanong mo kung anong haba nito, so ipapakita ko sa inyo. Mula dito sa base mula dito sa base, mula dito, mula dito Okay, ito ay, ang sukat nito ay 13 millimeter. Okay? 1.3 centimeter ang haba nito, mula doon umpisa doon. Okay, at kung mapapansin ninyo, napuputol yan kasi manipis lang ito. Ito ay 1 centimeter lang ang kapal. Pero yung puno nito ay makapal. Ang puno nito ay 2.5 centimeter, millimeter ang ano nito, ang kapal nito. Ang manipis lamang nito ay yung bandang dulo. Okay? Kaya mula doon sa manipis kung naputol yan dito sa bandang ano nito, dahil makapal yung puno na yan, kung dito naputol yan, ang idadagdag lang ninyo ay 7 millimeter lang. 7 millimeter lang idadagdag ninyo mula doon sa
Dahil makapal ito. Natural, hindi yan mapuputol dito sa makapal. Dito lang yan mapuputol. Yan. Mapuputol lang yan dito. So kung naputol itong parte na ito ay 7 mm yan hanggang dito sa dulo. Ang idadagdag ninyo. Okay, pwede ninyong dagdagan yan sa pamamagitan ng welding. Dugtungan ninyo yan sa pamamagitan ng welding, acetylene or TIG or MIG welding. Pwede yan. At ang lapad naman yan, ang lapad nito ay 7.5 ang lapad nito. Okay, yung puno, ang lapad ng puno ay 7.5. Yan. 7.5 ang lapad niyan. Okay, maliwanag. At yung dulon-dulo niyan, dahil yan ay may kaltas dito, ayan, may kaltas yan dito. Okay? So, mula dito sa ibabaw, hanggang ilalim, ang kapal niyan ay 7.5. At yung dulo naman yan, itong dulo na to, ang lapad naman itong dulo na to, okay, dahil parang may hagdanan yan ha, may parang hagdanan yan. Ang dulo nito ay, ang kapal ay 4 mm. Ang lapad nitong dulo na to. Okay, at ang haba naman yan, mula dun sa dulo, papunta dito, mula sa dulo papunta dito ha, ay, ayan, susukatin natin. Ay 2.7 mm. Okay? Mula doon at saka hanggang doon 2.7 at yan ay ganyan ang itsura niyan. Yan o. Okay? Pero pag yan ay inilagay ninyo doon sa baril, ipipiting pa rin ninyo yan. Kung dapat bang magputol kayo, kung sobra naman, bawasan ninyo. At kung kulang pa, pwede kayo magdagdag ng konti. So, ayan. At sana nalinawan kayo. At ang paglalagay niyan, ulitin ko, dapat itong strand na ito, ilalagay ninyo sa ilalim. Ayan. At saka ninyo ipapasok yan dyan hanggang sa makita ninyo yung butas na yon. At ilalagay na ninyo itong kanyang thumb safety. Ayan. May ilalagay, mas madaling ilagay ang thumb safety na yan. Ito muna. Kung ito ay kamukha nung isa kong video, ito ay mahirap kasing ipasok yan kung yan ay hindi naka-cock. Mas madali yan kung wala itong, kung hindi muna nakalapat ito, nakaganyan lang muna siya. So, papasok ninyo yan na ganyan, yan, mas madaling ipasok yan. So, kung yan ay ambidextro, saka ninyo ilalagay itong tatanggalin muna ninyo itong kabilang kasi nakaipit ito sa grip. Ayan o. Nakaipit yan sa grip. So, kakawang muna ninyo yung isang itong kabilang safety, itong kanyang grip kasi nakaipit yun doon para hindi lumabas. Yun ang protection para hindi lumabas itong kanyang ambi. Okay, pag nakalagay na yung ganyan, ay i-hammer down na ninyo yan. Of course, ibababa ninyo yung thumb safety para bumaba itong hammer at kakalabitin ninyo itong trigger niya. Yan. Ganon. Siyempre, ikakalabitin din ninyo to. So, ayan. May videos na tayo kung anong function nito. At sisiguraduhin lang ninyo na yung kanyang strand na yon ay nakasintro. Dahil pag hindi nakasintro yan, ito ay hindi ninyo mapapantay dito. Okay, hindi ninyo mapapantay yan pag hindi nakasintro. Pag yan ay hindi pantay, itong kanyang main housing ay hindi ninyo may pasok-pasok na ganyan. Hindi po nakasintro yung kanyang strand nitong hammer. So, dapat nakasintrong ganyan yan. Ayan, ganun lamang po. At pwede na ninyong ikabit itong pin ng kanyang mainspring housing. Okay, medyo papaluin lang ninyo yan. Ay, sorry. Dahil yan ay may lakyan na bulitas sa gitna.
Yan, papantay lang ninyo. At yun na, nakakabit na yan. Okay, sana may natutunan kayo sa akin at yan, nasagot na natin yung matagalang katanungan ni Ordosipay. Yung mga videos ninyo ay minsan hindi ninyo mapapanood dahil naka-line up yan. Maraming mga videos yan na sunod-sunod. Isang araw, isang videos, minsan dalawang video ang na-upload natin. Pero ang daming tanong yan, naka-line up yan, isa-isa yan. Kumbaga, naka-store na yan dito sa ating iPad. Naka-store na yan at ina-upload natin sa araw-araw yan. At ina-approvean din ng YouTube yan kung yan ay papasa sa community guidelines. Pag pumasa yan, so yan, ina-upload na natin. So, hindi lahat ng videos natin ay ina-approvean ng kaya yung iba hindi natin na-upload dahil may community guidelines tayong nalalabag, hindi po yan pinapayagan ng YouTube. So, yan. At sana panoorin muna ninyo yung lahat ng mga videos, panoorin ninyo para kasi dugtong-dugtong yan eh. Minsan hindi ninyo maunawaan yung videos na yun, pero ang kadugtong yun, doon ninyo mas maunawaan pa. Kaya mas maganda talagang pinapanood ninyo yung lahat ng mga videos para yung tanong nagiging mas malinaw. Kasi minsan medyo malabo pa, pero yung sunod na videos niyan, doon mas magiging malinaw. Mahirap yung hindi ninyo pinapanood lahat. At doon sa magko-comment, tapusin ninyo yung videos pa bago kayo mag-comment. Tumatanggap naman tayo ng ibang mga comment. Basta nandun lang sa topic. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Hanggang sa muli, magtanong lang kayo at sasagutin natin. Basta wag lang kayo maumay dahil yung iba paulit-ulit na tanong, paulit-ulit din yung ating sagot. Okay, God bless us all. Thank you very much.